Hello guys, choosing money or mother. Sa reality guys, mas pipiliin natin yung mother natin. Kasi yung pera, makikita natin yan sa ating pagtatrabaho, pagtiyatyaga. Pero yung ina, kahit na magtrabaho tayo, kahit na magsipag tayo, hindi na tayo magkakaroon yan. Kahit ano pang gawin natin. Hindi na yan mababalik. Sa mga may mother pa dyan, priority nyo siya, mahalin, at pahalagahan hanggat may buhay pa sila. Maina man yan o ama, pahalagahan nyo hanggat andyan pa. Lagi nyo silang ikamusta. Lagi nyo unahin yung mga kailangan nila. Kasi makakabawi lang tayo sa panahon na andito pa sila. Pero kapag wala na, hanggang sa alaala na lang na masasakit, aalalahanin mo na yung mga nakaraan nyo, tapos puro ka na lang masasaktan kasi nga wala na. Base dito, pera, mama. Talagang si mama yung pipiliin ko. Ang hirap walang ina, promise. Sobrang hirap. Lalo na kapag nasanay ka na akala mo andyan lang siya parati. Pero may time limit pala ang pagiging ina. Sana sinulit pa namin. Yung mga gagawin ng ina hanggat nabubuhay pa sila, i-guide tayo sa tamang direksyon. At i-guide ang mga dapat nating gawin at hindi. Tama at mali. Yan lang yung responsibilidad ng magulang. Mahalin at alagaan yung mga anak. Palakihin. Ayun nga, sobrang hirap walang mama. Kahit halos isang taon na lumipas, ganun pa din. Sabi nila makaka-move on naman kapag ilang taon na makalipas. Sinunod ko naman yung mga advice kasi nagka-postpartum na halos ako nung mga nakaraan. Ang hirap ng pakiramdam na yun. Yun ba yung matutulog ka, iiyak, tapos mapapaniginipan mo siya, tapos di mo siya makita, naririnig mo lang, gusto mong hanapin, di mo makita. Tapos yung pag ikaw lang mag-isa or naghuhugas ka ng pinggan, nagsasaing, nagtitimpla ng kape, nabubuhusan mo na pala yung kamay mo ng ininit na tubig. Tapos pag naglalaba, naghuhugas ng pinggan, tumutulo na pala yung luha mo. Talagang napakahirap yung feeling na bumalik ka sa nakaraan. Yung bumalik ka sa nangyayari na, natapos na. Sobrang hirap nun na feelings, guys. Sobra.
Yung mother kasi namin, di namin expect na magkakasakit siya kasi yun masayahin, supportive, tapos talagang di namin alam na magkakasakit. Talagang napakaikli ng buhay niya. Kaka 42 pa lang niya, (42 years old), tapos ilang buwan lang nagkasakit na siya. Ang hirap din kasi pag ayaw ng mama mo na magpa-check up o ano ba man. Ang hirap. Takot kasi yun malaman yung sakit niya. Takot siya. Siguro nagkulang kami sa comfort. Pero alam niyo naman na handa naman ipagpalit lahat. Alam niyo naman yan. Sobrang sakit lang kasi daming regrets. Nakakamiss may mama. Kung nahihirapan kayo ngayon pag walang ina, triple yung hirap. Sobrang hirap. Ginawa ko naman yung advice nila na magpaka-busy. Gawing busy yung sarili. 7 months na akong walang mama. Alam nyo guys, noong 4 months, nakalipas yung 3 months o 4 months, medyo gumaling na ako, medyo okay na ako. Pero talagang nangungulila pa rin. Hindi ko talaga nakala na mawawalan kami ng mama. Mama naming mabait, maintindihin, ayaw ng gulo. Inaway nga kami dun sa mga kaklase namin. Iba siyang sinasabi niya lang na pagpasensyahan, patawarin. Hindi siya nakikipag-away. Hindi ibig sabihin nun hindi kayo mahal ng nanay niyo pag ganun. Ayaw niya lang na makopy niyo yung ugaling ganun. Peaceful lang kasi yung gusto niya. Simpleng buhay. Kaya ang sagot ko dito, pinapapili dito kung ang sagot ng isa, dito, pera, mama. Pipiliin ko dito, mama. Yung sagot naman ng isa dito, syempre, pera, isa man ang nadinhana, dili man na akong mama. Syempre, kwarta, kinsa man ang naadinha nga dili man akong mama. Pero
may mga value kasi sa amin to na gaya ko na wala ng ina.